Lunes na naman, simula ng pasok sa trabaho at eskwela. Alamin natin ang magiging lagay ng panahon sa maghapon at kung gaano ba kainit ang mararamdaman natin ngayong araw. Makakausap natin ngayon sa linya ng telepono ang ating pag-asa weather specialist, Charmaine Varilla. Good morning po, Ms. Charmaine. Yes, good morning Ma'am Ice. Maging sa lahat ng ating mga tagapakinig at naritong ulat sa lagay ng panahon. Umiiral pa rin ang ridge ng high pressure area dito sa may extreme northern Luzon, kaya asahan ng magandang panahon at mababang chance ng mga pangulan, mangilan-ngilan din na kaulapan. Samantalang dito sa Metro Manila at sa nalalabing bahagi ng ating bansa ay iral naman ang localized thunderstorm na siya magdudulot ng mga pulo-pulo at mga panandali ang mga pagulan, pagkidlat at pagkulog. Sa mag-iilagay na ating karagatan, wala tayong nakatas na gale warning, kaya malayang maglalayag lahat ng sasakyang pandagat. At yan ang latest mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center, Charmaine Varilla nag-uulat. Para naman sa magiging lagay ng ating heat index ngayong araw, pinakamataas dito sa may bahagi ng Sangley Point, Cavite na kung saan naabot ng 42 degrees Celsius, 41 degrees Celsius naman dito sa may bahagi ng Bulacan at 40 degrees naman ang aabutin dito sa may Palawan, maging dito sa may bahagi din ng Cagayan. Samantalang dito sa Metro Manila, aabot ng 37 to 39 degrees Celsius ang mararanasan nating heat index katulad ng init na naranasan natin kahapon. At yan ang latest po dito mula sa Pag-asa, Charmaine Varilla nag-ulat. Ms. Charmaine? Yes po. Yes, katanungan lang po, ito pong heat index para po sa ating mga manonood. Maaari niyo po bang ipaliwanag ang kaibahan nito sa yun ng mga nabanggit yun na maximum temperature sa ilang mga lugar at itong heat index mo, yung tinatawag nating real feel? Yes po, no. Kung yung i-compare po natin to doon sa naka-read ng ating thermometer ng mga temperatura, ang heat index po hindi lang nakarely sa temperatura. May factor po dito yung moisture na dala ng hangin dahil the more na moisture, na may moisture yung meron yung hangin, ay mas bumababa yung chance na yung tubig sa isang lugar ay mag-evaporate. Ibig sabihin na yung pagiging humid ay makakaapekto sa nararamdamang init ng tao dahil nai-stack yung mga sweat natin or yung mga pawis sa ating balat. Kaya may additional factor po yan ng init na nararamdaman. Kaya po, kung papansinin po natin yung ating heat index, mas mataas ng ilang sentigrado as compared sa recorded natin na thermometer o yung dye bulb temperature. May nakikita po tayong data na above 40 degrees Celsius, ma'am, tulad dito sa Cavite na nakasulat po sa ating screen kanina, nasa 42 degrees Celsius. Ano po bang ibig sabihin kapag nasa above 40 degrees Celsius ng heat index natin? Yes po, no. So kapag umaabot na po ng 42 degrees Celsius and above, ito po yung kinoconsider natin na dangerous level ng heat index. Ibig sabihin po nan ay napakadelikado na sa magiging lagay ng ating kalusugan, lalong-lalo na nga dito sa may mga buntis, sa ating mga matatanda at yung may mga underlying pa na condition. So kapag ganito, posible na po yung makapagdulot ng heat stroke and heat cramps po sa ating mga kababayan. Alright, maraming salamat po. That was our weather specialist, Ms. Charmaine Varilla.